Robin Padilla as next PDP president. Talks are still ongoing. Uy! Alam nyo, napakasarap pag-usapan no? Pagka gano'n. Pero ako, ma'am, kung tatanungin mo ako, magandang posisyon yung binibigay nila. Salamat sa pagtitiwala. Maraming salamat kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at sa lahat po ng bumubuo ng PDP. Pero siyempre, ito po ay nasa loob pa rin ng pag-uusap hanggang ngayon. Sapagkat meron po tayong mga issue na gusto din na malaman natin kung ano yung mga plano po nila at kung ano yung mga gusto nilang gawin ko. Kasi yun naman po yun Kapag ka maging presidente ka ng kahit anong organisasyon, hindi ka na kailangan kung ano yung para sa partido at kung ano yung makakaganda para sa bayan, yun ang isusulong natin. Pero ako po, kung tatanungin niyo po ako, hindi ko po hiningi yan. Wala po, hindi po itong pagiging senador, hindi ko po ito hiningi. Ito po ay bumabagsak lang lahat sa harap ko. At kung nakikita ko pong makakagawa ako ng maganda at pwede akong makatulong sa kapwa ko Pilipino, ay tatanggapin ko. Pero siyempre po, hindi po ibig sabihin naman na wala akong mga bagong ipapanukala. Kung ito po'y tatanggapin ko, meron po siyempre akong mga bagong ipapanukala sa PDP. Like? Like? Pwede ba humingi ng executive session? Thank you po. Thank you. Seriously? Executive session para sa changes sa PDP? Eto nga. Alam nyo, napakasarap pag-usapan kapag ganun. Pero ako, kung tatanungin mo ako, magandang posisyon ang ibinibigay nila. So, confirm. So, kinumpirma niya na ino-offer sa kanya yung pagiging presidente ng PDP. PDP laban. Ito nga, salamat sa pagtitiwala. Maraming salamat kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at sa lahat po ng bumubuo ng PDP. Pero syempre ito po ay nasa loob pa rin ng pag-uusap. Pinag-uusapan pa daw. Ang weird lang kasi di ba nag-resign siya as EVP? Isa siya sa mga executives before. Pero nag-resign siya as Executive Vice President ng PDP. Guys, mag-shoutout muna tayo sa mga ibigan natin sa Sendwave. Ayan. So kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. May pwede na po kayo magpadala na inyong mga remittance sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gawa kayo ng account. Ilagay nyo yung account details dyan at pwede na kayo magpadala sa GCash, cash pickup at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jarrett, makakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit kaya gamitin na sa Sendwave for all of your remittance needs. Okay, here we go. Tapos ngayon, bigla siyang lalagay na presidente. Paano kaya yun? Diba? Hindi ka naman part ng board. Diba? Hindi ka inelect. Tapos bigla kang presidente. Baka din sa susunod na election. Baka. I don't know. Baka anong gagawin nila dyan? Bahala sila. Organisasyon naman nila yan. Amid all these speculations, is the senator leaning towards accepting such a post? Sabi niya. Hindi daw niya hiningi. Binigay lang. Bumagsak lang daw sa harap niya. Okay. So, mga kotsero, ito yung sign na hindi siya nagpaplano. Sabihin na natin, bumagsak sa harapan mo. Wala kang malinaw na sagot. Walang oo o hindi. Pinag-isipan mo pa rin. Showbiz na showbiz talaga si Robin. No? Oh, no comment muna. No comment. Maglalabas po kami ng statement. Ganon. Pinag-iisipan pa. Wala pang final. Etc. Showbiz na showbiz But mga kotsero, it just shows you as well na merong brain drain ngayon sa PDP. May brain drain sila ngayon. Kasi usually, mga kotsero, kapag ikaw gagawin presidente ng isang partido, ikaw yung usually ikaw yung highest actually hindi nga presidente. Chairman ng ng partido.
Usually, ikaw yung highest elected official doon sa grupo, sa partido. So kung maalala nyo, dati si Duterte yung chairman ng PDP kasi siya yung presidente ng Pilipinas. Si Leni naman yung sa Liberal kasi siya yung vice president. Ngayon, ang chairman, if I'm not mistaken, ng Liberal Party is si Edsel Lagman. Bakit? Kasi siya na lang yung pinakamataas na elected. Okay. Ngayon, dito sa sa PDP, meron pang tatlo kasi sa kanila, what do you call this? Re-electionist. Si Bato, si Go, tsaka si Tolentino. Re-electionist kasi sila eh. So most probably, hindi mo na sila ilalagay dyan. May brain drain kayo dyan sa grupo nyo. Kaya nag-aalisan mga tao dyan eh. Ilan yung umalis recently? Isang grupo yun ah. Pagkatapos umalis ni Gwendolyn Garcia, sumunod naman yung mayor ng Iloilo. Mayor ba? O governor ng Iloilo? Mayor yata ng Iloilo. Sumunod. Tapos after nun, Visayas region, ang dami nun, mga nasa 800 daw ang nag-resign. So yun ang balita nun eh. Parang sometime last week. Tapos sunod-sunod yun. Pagkaalis ni Gwendolyn Garcia, sumunod yung mayor ng Lapu-Lapu o Iloilo. Either of the two. Tapos may naman, parang Central Visayas yata, mga 800 na members. Alisan. So, hindi natin alam kung ano yung nangyayari dyan. But most probably, mga Kojero, wala silang choice. Kasi nga, sino ba to? Si Bongo, si Bato, tsaka si Tolentino, sila, re-electionist. Hindi naman nila mabalikan si Coco kasi ninakaw nila kay Coco Pimentel yung PDP. So wala silang choice. Unless may sasaling iba na mas may utak diyan sa PDP, kaso really ngayon pa. I doubt. Walang gagawa niya ngayon. Na hindi naman sa takot pero toxic ngayon tong si Duterte. Lahat ng humahawak, lahat ng napapasama sa kanya nasisira. Lahat ng sumasama sa kanya nasisira. Nasisiraan ng bait, nasisiraan ng karir, nasisiraan ng bait, nasisira ang sarili. Kaya siya eh, kapag sumama ka kay Digong, susugal ka ng pagkatao eh. Wala eh. Also, mga Kojero, another observation is this. Is this a sign na si Digong will be more hands-off sa PDP? Mag-hands-off na ba si Digong sa PDP? Kasi mga Kojero, right now, ang nagdadala kay PDP, si Digong. Karga niya lahat ng everything PDP ay nakaangkla kay Rodrigo Roa Duterte. Kaya tingnan niyo mga Kojero, hanggang ngayon, kahit hindi na siya elected official, siya pa rin ang chairman. Bakit? Kasi sa kanilang lahat, maliban kay Robin Padilla, siya ang pinakasikat. So, is this a sign na si Digong magka-hands off na kay PDP? Bibitawan na niya unti-unti si PDP. And if it is the case, does it confirm kung yun po ang nangyayari o ang plano, ito ba ay kumpirmasyon na si Digong ay magtatago na? Hindi, joke lang. Na si Digong may ibang plano or merong malalang pinagdadaanan si Digong.
ganon. Kasi kung wala ka namang pinagdadaanan na malala, 'di ba? Kung wala kang pinagdadaanan na malala, okey lang 'yan, 'di ba? Uupo ka lang naman, wala ka namang ibang gagawin, eh, 'di ba? Uupo ka lang, eh, wala kang ibang gagawin. Gagamitin mo lang yung ipapagamit mo lang yung impluwensiya mo, pangalan mo, et cetera, et cetera. So, gano'n lang 'yun, simpleng-simple, 'di ba? Kung walang ibang nangyayari, kung walang malalang pinagdadaanan. Pero kung merong malalang pinagdadaanan, ibang question 'yan. Iba 'yun. Baka hindi na kayang humarap, baka kailangan na nilang tao na sikat at maimpluwensiya para maging mukha ng PDP. If that's the case, ay sorry, magfe-fail diyan si Robin Padilla. 'Di ba recently nag-oath ang nagpa-oath taking sa hugpong ng pagbabago si Digong, tama ba? Ano ba yung HNP yun, 'di ba? HNP, hugpong ng pagbabago. Oh, HNP, okey. So, HNP nga. Kasi mga kutsero, siya ang nagpa-oath taking sa HNP, it means most probably, magme-merge ang HNP at ang PDP. Most probably. Hukbong ng panggagago. Gusto ko 'tong comment mo, Mazy Book. HNP, hugpong ng panggagago. Gusto ko 'yun, in fair. Ako iniisip ko, kung magme-merge ang PDP at HNP, you don't need Robin Padilla. Hindi mo na kailangan si Robin. Which I think is the direction. May mga comment dito kanina, baka panakibutas lang si Robin Padilla. I think panakibutas lang talaga siya. Panakibutas lang talaga siya. I'm of that persuasion. Na temporary lang, hold the fort while I'm gone, habang wala ako sa Pilipinas. Quote-unquote. Tapos, pag nandiyan na si Sara, pag ready na pumosisyon si Sara at nagsanib na ang HNP at ang PDP, burado na si Robin. Oo. Ako I'm of the persuasion, mga kutsero, na si Robin Padilla ay panakipbutas lamang. Panakipbutas na lamang. Panakipbutas na lamang. Ayun. Ganun si Robin Padilla. Kasi, eventually kasi kung si tulad nga nabanggit ko kanina, kung si Digong ang magme-merge ang HNP at ang PDP. And it's timely kasi naalala ko before, nung nag-anniversary ang PDP, doon nila in-announce na tatanggalin nila yung part na laban. 'Di ba naalala niyo 'yun? Dapat PDP laban 'yan, eh. Ngayon hindi, PDP na lang yung sinabi. Ngayon mga kutsero, iniisip ko, baka kaya nila tinanggal yung part na laban. Kasi magiging PDP-HNP siya. Si HNP mga kutsero is a regional political party. Regional 'yan, eh. Wala siyang national scope. Pero pag nagsama sila ni PDP, magna-national siya bigla. So I'm convinced na baka maging PDP-HNP 'yan before October. Before October. Ang di ko lang alam sa HNP, ang magiging diyan, kapag nagsama ang PDP-HNP, automatic si Sara pupunta doon. Kasi regional party niya yung HNP. Kanya 'yan, eh. Kanya yung hugpong, eh. So si Sara will be there. At automatic siya ang magiging, kapag nagsama sila, siya na ang magiging chairman. Matik 'yun.
Matik yun. Pag nag-merge nag-merge, hindi katulad ng ginagawa ni PFP na naghahanap ng mga alliances. Iba yun, iba yung ginagawa ni PFP. So yun. So baka maging PDP HNP yan. Tapos si Sara na ang chairman. At pag si Sara ang naging chairman, let's see. Feeling ko mag-iintay pa sila kung sino mananalo sa 2025 elections, kung sino yung gagawing president. But strategy nila yan. Ang ano kasi dyan, mga kotsero, nakakatakot lang dyan. Well, di pala nakakatakot. It's more of it's survival. Yun na yung ginagawa ngayon dyan ng PDP. Survival na yan. Survival mode na sila kasi wala eh. Wala eh. Puro kalokohan si Digong eh. So, yun ang dyan. Sara Aimee, 2028. Base, ayon sa aking dagang kosta, mga kotsero. Actually, in-announce naman nila yan. Alam naman na ng mga tao yan, it's an open secret sa mundo ng mga DDS. Sara Aimee talaga. Open secret yan. Sinabi sa akin yan noon pa. 2023, nung kasama pa namin sila. Sara Aimee talaga, 2028. Yun talaga yun. Kaya nga hindi sila naghihiwalay eh. Kahit anong mangyari, nagkasama sila eh. Kaya si Aimee hindi rin bumibitaw kay Sara. Kasi baka pangarap pala niya maging vice president. Oo. Pero let's see. Uso ang traiduran sa politika. We don't know if it will still be the case come 2020. Good luck. Abangan na lang natin yan. Abangan natin yan sa 2020. 2027. Malalaman natin yan. October 2027. Oh. So mga kotsero, once again, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see all of you in the next live stream. God bless you guys. See you next time. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot yan. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?